Ang X2 ay isang kritikal na bahagi ng FTX program at naging aktibo mula 2016 hanggang 2018. Itinuturing na tagumpay ang prototype na ito at may mga espekulasyon na marami sa mga system na ipinapakita sa modelo ay magiging bahagi ng 6th generation fighters. Grabe mga utol, no? Ayan, bago tayo dumako sa i-feature ng mga yan, tingnan muna natin yung article tungkol dito sa Japan Godzilla FX Stealth Fighter. Okay? So yung development nito mga utol. So para sa kaalaman ng lahat, dinidevelop pa lang ito. Hindi pa po ito lumalabas sa publiko, hindi pa ito lumilipad. Okay? So mula to sa Warrior Maven, Center for Military Modernization. Ayan, Japan's 6th Gen Mitsubishi FX prototype to emerge in 2024. Sa madalit sabi, ngayong 2024 lalabas na yung mismong prototype o baka nga lumabas na o tapos na. The US operates the F-22 Raptor and F-35. China operates the J-31 and J-20. Russia flies its Su-57. So lahat ng yan, palagay ko, lalampasan nitong 6th gen na Japan Godzilla FX Stealth Fighter. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. No questions about it mga utol, dahil alam naman nating lahat na pagdating sa teknolohiya, isa ang bansang Japan sa mga nangunguna dyan. Kaya eto mga utol, Japan Godzilla FX Stealth Fighter, yung fighter jet nila na isa daw sa pinaka-sophisticated sa buong mundo, inihahanda na laban sa China. Ito'y mula kay Maharlika TV. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video game na alamin na natin to, nakaka-excite. Simula nang matapos ang World War II, pinagsisikapan ng mga Hapon na kahit papaano ay maarmasang muli ang kanilang bansa. Ang kanilang Air Force ay outdated na kung pagbabasihan ang modern military standards. Samantalang ang China at Russia ay nakabuo na ng mga new generation fighter planes. Dahil dito, gusto ng Japan na baguhin ang kanilang mga eroplanong pandigma na hindi na kailangang umasa sa kanilang mga kaalyado, partikular na sa Amerika. Para sa Japan, ang malinaw na pagpipilian ay ang pagbili ng 5th generation Lockheed Martin F-22 Raptors. Ang US fighter na ito ay higit na may kakayahang harapin ang mga bagong aircraft ng China at Russia. Ngunit ipinagbawal ng US ang pag-export nito sa layuning maprotektahan ng teknolohiya, bagay na ang Japan ay nagpasya na lamang na bumuo ng sariling kauna-unahang 6th generation fighters. Ang proyektong ito ay maring magkaroon ng mga hadlang bago mapagtagumpayan, pero kung ito ay magtagumpay, hindi lamang ito maghahatid ng makabagong fighter jet na hindi pa nakikita ng mundo, kundi magiging isa ring global armament industry ang Japan. Sa loob ng maraming taon, ang Air Force ng Japan ay nagkaroon din ng kakayahang humadlang kung sakaling magkaroon ng pag-atake na magmumula sa Russia at China. Ngunit kamakailan lamang nagkaroon ng pagkabahala ang mga Hapon dahil ang kanilang airborne capabilities ay talagang nalagpasan na ng China, hindi lamang sa bilang kundi maging sa teknolohiya. Ang China... Teka lang mga utol, kung matatandaan ninyo nung panahon ng World War II, isa yung bansang Japan sa pinakamalakas noon. Okay? Di ba? Inatake nila via air. Yung airstrike, ang Pearl Harbor. Ganon sila kalakas ng mga panahon na yon. Bakit nga ba parang pagkatapos ng World War II, humina sila? Hindi po sila humina, mga utol. Para lamang sa kalaman ng lahat, nung pagkatapos ng World War II, itong bansang Japan ay nagkaroon ng parang batas o unwritten agreement kung saan, mga utol, pinangako nila sa kanilang mga sarili na sila'y hindi na muli pang sasali sa gera o magsisimula nito. Yun yung rason kung bakit hindi sila tuluyang nagpalakas ng kanilang military forces. Okay? Sa mga maraming dahilan, pero isa sa mga dahilan na parang ayon sa aking mga nabasa, kung hindi ako nagkakamali, hindi na ito yung eksakto, na ayaw na nilang manahin ng mga susunod na henerasyon yung mga masamang dulot ng isang digmaan. So kasi na-experience nila yung World War II, so hindi po sila, tsaka kahit makapangyarihan silang bansa, hindi po sila gumawa ng nuclear weapon kahit alam nating may kakayahan sila. Ngayon, kaya naman sila ngayon, nagpapalakas muli ng military, hindi po para sumugod o wasakin ng anumang bansa. Bagkus sila'y na-threaten din sa ginagawa ng China at ginagawa ng North Korea. Yun yung dahilan kung bakit sila muling nagpapalakas ng kanilang military forces. Pero other than that, wala
palagay ko wala pa rin plano naman ng Japan na umatake kahit kanino pa man. Okay, tuloy muna natin mga utol. At Russia ay mabilis na pinalitan ang kanilang Cold War era ng mga fighter planes na may mga modernong powerhouse tulad ng multi-role J-10 at J-20 o ang Su-57 Russian stealth fighter. Ang masakla pa rito, ang dalawang superpower ay pinaigting ang kanilang pagsasagawa ng mga pagsisiyasat sa paligid ng airspace ng Japan. Maingat nilang sinusukat ang kakayahan ng mga Hapon na tumugon sa isang airborne threat na seryoso namang nakaalarma sa mga ahensya ng Japanese defense. Sa ngayon mga kapatid, karamihan sa mga kakayahan ng combat aircraft ng Japan ay nagmumula sa kanilang American 4th generation F-15 Eagle fighters. Matindi rin ang capability nito ngunit may kalumaan na dahil noon pa itong 1974 na i-deploy noong kasagsagan ng Cold War. Ang Japan ay mayroon ding limitadong bilang ng American 5th generation F-35 Lightning II sa kanilang disposal at nagpahayag na hindi sila kontento sa kanilang armament capabilities, conventional take-off at kakayahang magdala lamang ng 4 na AIM-120 air-to-air missile. Ang Russian Su-57 at Chinese J-20 stealth fighter ay maaring magdala ng 6 na missile habang ang American F-22 Raptor ay maaring humawak ng 8. Lamang na lamang ang F-22 sa kahit saang aspeto kung ikukumpara sa mga bagong fighter jet ng Russia at China, kaya naman ito talaga ang gustong bilhin ng Japan upang magkaroon sila ng kalamangan sa China at Russia. Ngunit tulad ng sinabi ko sa nauna, ang US 5th generation fighter na ito ay hindi binibenta ng Amerika para protektahan ang stealth technology at classified features nito. Ngayon mga kapatid, bilang tugon ng Japan sa kawalan ng kakayahang makuha ang F-22 Raptors at sa hangaring makakuha ng kalayaan sa military manufacturing, pinili nilang lumikha ng sariling combat aircraft development program. Mula sa pagkabuo nito sa unang bahagi ng 2000, ang programa na tinawag nilang FX program ay may layuning magsaliksik kung paano gumawa ng isang 6th generation combat aircraft at kung ano ang kinakailangan upang makabuo ng isang fleet ng mga eroplanong pandigma na may ganitong katangian. Alam ng Japan na kung nais nilang makabuo ng isang combat aircraft na may kakayahang harapin ang kasalukuyang aircraft ng China at Russia, kailangan nilang malaktawan kung anong generation mayroon ang mga ito. Noong 2009 hanggang 2010, nagsagawa na ang Japanese Ministry of Defense ng isang masusing pag-aaral sa mga advanced na teknolohiya ng combat aircraft. Ang mga resulta sa pananaliksik na ito ay nakatulong upang makabuo sila ng konsepto para sa isang 6th generation fighter na may codename na I-3 fighter. Ang bagong fighter ay kailangang magkaroon ng isang serye ng mga partikular na feature na may tuturing bilang isang 6th generation design. Halimbawa, ang pagkakaroon nito ng mga advanced na radar system upang kontrahin ang stealth at teknolohiya ng iba pang mga fighters, tumanggap ng impormasyon sa pag-target mula sa iba pang mga platform tulad ng mga drone, fighter jet, airborne early warning and control aircraft, at ang paggamit ng mga flyby optics para mas mapabilis na maproseso ang data, stealth na teknolohiya, gallium nitride semiconductors upang palakasin ang radar performance at isang bago at malakas na makina. Upang subukan, ayusin at higit na magsaliksik sa malawak na technical requirements na kailangan para makabuo ng new generation fighters. Ang Japanese Ministry of Defense ay lumikha ng isang one-of-a-kind demonstrator platform na tinatawag na Mitsubishi X2 Shinshin. Ang experimental prototype na ito ay nagbibigay daan sa mga engineers na mag-mount at mag-adjust sa lahat ng asset na sinusubok nila sa isang versatile vehicle na nagbibigay daan sa team na isama ang mga bagong teknolohiya sa tuwirang paraan. Ang X2 ay isang kritikal na bahagi ng FX program at naging aktibo mula 2016 hanggang 2018. Itinuturing na tagumpay ang prototype na ito at may mga espekulasyon na marami sa mga system na ipinapakita sa modelo ay magiging bahagi ng 6th generation fighters. Grabe mga utol, no? Ayan, bago tayo dumako sa i-feature ng mga yan, tingnan muna natin yung article tungkol dito sa Japan Godzilla FX Stealth Fighter. Okay? So yung development nito mga utol. So para sa kaalaman ng lahat, dinidevelop pa lang ito. Hindi pa po ito lumalabas sa publiko, hindi pa ito lumilipad. Okay? So mula to sa Warrior Maven, Center for Military Modernization. Ayan, Japan's 6th Gen Mitsubishi FX prototype to emerge in 2024. Sa madalit sabi, ngayong 2024 lalabas na yung mismong prototype o baka nga lumabas na o tapos na. The US operates the F-22 Raptor and F-35. China operates the J-31 and J-20. Russia flies its Su-57. So lahat ng yan, palagay ko, lalampasan nitong 6th gen na Japan Godzilla FX Stealth Fighter. So ayan mga utol. Ewan ko kung ito mismo yung design, no? So basahin lang natin ng konti. Which one of the
yung nilabas kanina, no? F2 and F-22 and F-35, pati sa China and sa Russia, alin daw pinaka the best? Who else has stealth? The global stealth equation today is even more complex given that the US, Russia, China, Japan, and a European team are now all building a new generation of stealth with 6th generation fighters as well. Okay? So anong meron dito sa gusto kong malaman, anong meron dito sa tingnan natin kung anong meron, no? Anong meron doon sa F6 generation ng Japan na stealth Japan Mitsubishi FX. An interesting write-up in Aero Corner says Japan plans to unveil a prototype new 6th generation stealth fighter platform in 2024 called the Mitsubishi FX. So, the write-up also, the FX nicknamed Godzilla. Alam nyo naman kung sino si Godzilla, diba? We'll have a X2, previous Japanese stealth fighter capabilities and carry more missiles than F-35. Okay? Mas maraming bit-bit na missile kaysa sa F-35. Okay? Release images and renderings of the FX resembles the interesting F-22 like flat rounded fuselage configuration and dual engine exhaust structure. The Japanese aircraft, however, has an even more blended wing body flat like fuselage which looks both smooth and very horizontal in an apparent effort to reduce radar signature and cross section. So napakahaba mga utol, pero palagay ko syempre knowing Japan pagdating sa teknolohiya talagang lalampasan nila yung mga capabilities nitong mga to. Kailangan nilang lampasan kasi naglikha na lang sila ng bago gumawa na lang sila So anong masasabi nyo dyan mga utol? Ano kaya ang kalalabasan nitong Godzilla FX, no? Yun ang gusto kong malaman. Okay, dito na tayo sa kakayahan mga utol. So marami kasing article tungkol dito. So isa yan sa mga napili ko, pero kung gusto nyo makita kung anong mga feature niyan, malamang hindi naman niya isa sa publiko lahat ng capability kasi magkakaroon ng idea yung mga ibang bansa tungkol dito. Okay? Tuloy na muna natin. Na ipinapakita sa modelo ay magiging bahagi ng 6th generation fighters. May feature ang twin-engine fixed-wing aircraft ng isang sleek design na may mas mahabang nose section. Ito ay may haba na 14.7 meters, wingspan na humigit kumulang 9.1 meters at taas na 4.51 meters. Bilang karagdagan, itinampok din ito ang isang Krupp Delta Wings configuration na may cutting-edge rotor extension na nagpapahintulot sa aircraft na lumipad ng ligtas sa isang mataas na anggulo ng pag-atake. Ang dalawang panlabas na vertical stabilizer sa mga trailing edge ay napabuti ang aerodynamics at stealth na katangian. Ang aircraft ay isang single pilot fighter na nilagyan ng retractable tricycle landing gear configuration at may feature ng aerodynamics control surface at dalawang rectangular intakes sa magkabilang gilid ng cockpit. At ang SDAC design nito ay mas pinahusay ang aerodynamic efficiency ng aircraft. Batay sa pananaliksik at feedback na nakuha mula sa Shinshin X2, ang Japanese Ministry of Defense ay maagang sinimulan ang pagbuo ng Mitsubishi FX noon pang 2020. Ang kasalukuyang konsepto ay naglalarawan sa twin-engine stealth fighter na nakadesenyo para sa air superiority. Plano rin itong gawin na mas malaki kaysa sa F-22 na kung saan binansagan nila itong Godzilla. Ang mas malaking dimension nito ay nagpapahintulot sa aircraft na magkaroon ng pambihirang long range at malaking ordnance capacity. Bilang karagdagan, pinahayag naman ng Defense Minister na si Taro Kuno na ang kanilang pagbuo ng aircraft ay tumutuon sa pagbuo ng walang kapantay na mga kakayahan sa network at ang kakayahang magdala ng mas maraming missile kaysa sa F-35. Ayan mga utol, no? Walang kapantay na capability. Yun ang gusto nilang gawin talaga. So aasahan natin sobrang lakas nitong stealth fighter jet na magmumula sa bansang Japan. Okay? So alam naman natin, hindi na questionable pagdating sa teknolohiya, kaya yan ng Japan. At papalabas na ng 2024 ang prototype nito. Marami rin umanong exterior design ng iminungkahe, inayos at nasubok sa pamamagitan ng 3D modeling and specialized virtual simulation software. At ang disenyo ay mas pinapriority ang bilis, liksi at stealth ng aircraft. Papalitan ng FX ang mga conventional hydraulic system ng electric actuator upang bigyan ang mga designer ng higit na kalayaan kapag gumagawa ng body nito nang hindi nalilimitahan ng mga internal hydraulic system. Gayon din ang aircraft ay gagamit ng makabagong adhesive molding sa halip ng mga conventional fastener
tuners para magmukhang maangas at mas magiging magaan. Papaganahin ng FX Fighter ng dalawang XF9 engine na may kakayahang magbigay ng higit sa 20 toneladang thrust. Ang makina ay pinagsasama ang 3-dimensional thrust vector nozzle upang payagan ng aircraft na makamit ang high maneuverability at mapabuti ang stealth capabilities. Pagdating sa armamento ng naturang aircraft, may mga hanay ito ng sensor para sa pag-engage sa mga stealth aircraft ng kaaway, gaya ng active electronically scanned array radar, passive radio frequency sensor at isang infrared camera. Gagamitin ng mga sensor na ito ang gallium nitride para pahusayin ang kanilang performance laban sa mababang radar cross-section ng mga target. Ang FX ay magkakaroon din ng RF self-defense system na otomatikong makagambala sa mga radio wave at upang maiwasang matamaan ng mga paparating na projectiles. Isa pa sa mga feature nito ay ang helmet-mounted display na may malawak na field vision, binocular, multicolor display, voice recognition at 3D sound na kakayahan. Ang Serpentive air ducts naman ito, internal weapons bay, electromagnetic wave absorbers at metamaterials ay magbibigay sa FX ng stealth capabilities. Bukod pa rito, gagamit din ang aircraft ng isang plasma stealth antenna system upang ilihis ang mga radio wave at gagawa ang teknolohiya ng isang pansamantalang pagsabog ng plasma upang ilihis ang mga papasok na radio wave. Bukod sa mga nakasanayang armas at warhead, ang FX ay armado gamit ang isang microwave cannon upang wasakin ang mga papasok na missile. Magagawa rin itong mag-deploy ng combat support unmanned aircraft drones na kayang gumana bilang loyal wingmen sa aircraft. Galing, na siyang no? tutulong na matukoy ang mga target, fire munition at idirekta ang mga paparating na missile palayo. Ngayon mga kapatid, kapag tuluyan ng matapos ang FX Godzilla, malaki ang potensyal na dahil dito ang Japan pa lamang ang unang bansa na magkakaroon ng isang eroplanong pandigma na higit na mas superior sa sinumang aircraft na lumilipad sa himpapawid. At ang Japan ay gagawin din itong global weapons development market na magpapatibay dito bilang isang military manufacturing superpower. Galing mga utol. Ibig sabihin, lalakas, pati ekonomiya nila lalakas dahil sa paggawa nila ng pag-build nila ng mga bagong weaponry. Okay? At alam natin na kayang-kaya yung gawin ng Japan. Pagdating sa teknolohiya, ibang klase talaga sila. Anyway, mga utol, anong masasabi nyo dito? Pa-comment na lang, ako'y natuwa kasi kahit hindi ko naiintindihan yung mga capability, alam natin na pag lumabas yan, ay mas malakas yan sa mga existing na mga jet fighters ngayon. Okay? Maraming salamat kay Maharlika TV. Huwag nyo kalimutan mag-komento. Maraming salamat sa inyo mga utol. Pero syempre, hindi rin natin may iwasan. Maglalabas din ng mga bago generations ng mga fighter jets. Itong mga kalabang bansa o mga iba pang bansa na naggagawa talaga ng mga ganito. Mga utol, pakicomment na lang ang inyong mga opinion. Muli ako si Target Achilles on behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.